nagkaroon ng napakalaking sunog sa lungsod ng Pasay at kaninang umaga. Pahirapan ang pag-upula sa apoy kasi masisikip na po yung kalsada, wala pa umanong disiplina yung mga residente. At nakatutok po doon live ngayon si Cara David. Cara. Mike, mahigit 400 pamilya ang mapipilitang magpalipas ng gabi sa mga kalsada o di kaya sa mga evacuation center. Ito'y matapos magkaroon ng malaking sunog kanina dito sa Pasay City na ikinasunog ng daan-daang mga kabahayan pasado alas 10 ng umaga kanina. Humarurot patungong Barangay 130 Zone 13 ang mga truck ng bumbero pasado alas 10 ng umaga kanina. Ang problema, pagdating sa lugar ng sunog, napakasikip ng kalsada. Idagdag pa ang pulutong ng mga tao na lalong nagpasikip sa daluyan ng mga host ng bumbero. Nang marating namin ng Virginia Street, tumambad ang mga barong-barong na nilalamon ng apoy. Sa di kalayuan, narinig naming sumabog ang isang tangke ng LPG sa gitna ng sunog. Maya-maya, isa-isang inilabas na ng mga residente ang ilang malalaking tangke ng LPG at acetylene. Galing daw ito sa isang junk shop sa loob. Acetylene yan, acetylene, oxyacetylene. Delikado yan pagka sumabog. Alam na squatter area, so instead of iligtas lang yung gamit na lang, inuna ko na lang para ma-evacuate yung mga tao para makadaan yung mga bombero. Hindi pa tiyak kung ano ang sanhi ng sunog pero ayon sa ilang residente dito, galing daw ito sa isang naiwang kandila. Katabi lamang ng estero na kung tawagin Tripa de Galina ang naturang lugar. Malakas ang hangin sa bahaging ito ng Pasay na lalong nagpahirap sa pag-apula ng apoy. Sa mga oras na ito, nakikita ninyo napakalakas ng ihip ng hangin dito sa Barangay 130 Zone 13 sa Pasay City. Halos 2 oras nang naglalagablab yung sunog dito sa isang residential area dito. Pero nahihirapan pa rin ang mga bumbero na patayin ito. Ang kinatatakutan ng mga tao kapag dahil dito sa lakas ng hangin, kumalat ang apoy at mapunta pa ito at umabot doon sa isang eskwelahan doon sa may gilid, yung Pasay North High School. Umabot sa Task Force Bravo ang sunog. Ayon sa mga bumbero, nahirapan daw sila dahil sa kawalan ng disiplina ng ilang residente. May ilan daw nangaagaw ng host ng mga bumbero. May mga residential tayo ma'am dito na nangahablot pa ng mga fireman natin, nananakit pa. So kaya yung ibang volunteer na takot, medyo umatras muna sila. Alauna ng hapon, idineklarang under control ang sunog. Hindi ito kumalat sa katabing eskwelahan. Karamihan sa mga nasunugan ay informal settlers. Wala namang naiulat na nasawi dahil sa sunog. Mike, 5 oras matapos ang sunog ay nagsagawa na ng mopping up operations ang Bureau of Fire Protection. May mga naglalagablab pa sa ilang mga bahagi ng barong-barong pero hindi nito napigilan ang ilang mga tao na magtungo pa rin sa mga nasunugan nilang tahanan. Isinasalba ang anumang kahoy, anumang yero na kanilang makikita na maaari pa nilang mapakinabangan. Sa mga oras na ito ay pansamantalang nananatili sa Pasay North High School. Ito yung isa sa mga evacuation centers na itinalaga ng local government. Mahigit 1,000 mga residente na apektado ng sunog na ito ang pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center na ito. Nakausap rin natin ng local government unit ng Pasay City at nangako sila dahil nga informal settlers mostly ditong mga naapektuhan ng sunog. Ito raw ay bibigyan nila ng relocation site. Ang Kapuso Foundation rin ay magpapahatid ng tulong sa mahigit 1,000 residente na nabiktima ng sunog dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Mike. Maraming salamat, Cara David.